Kabi-kabilang sunog ang naganap sa iba't ibang bahagi ng bansa. 30 pamilya ang nawalan ng tirahan sa sunog sa Tondo, Maynila. Sa Batangas City, patay ang isang babaeng na-trap sa loob ng nasusunog na kainan. Makibalita tayo kay Marlon Palmahil. Namatay ang isang babae sa Batangas City matapos matrap sa nasusunog na kusina ng pinagtatrabahuan nitong kainan, kung saan siya nagsisilbing dishwasher. Ayon sa Batangas City Fire Station, biglang sumingaw ang gas mula sa tangke sa kusina. Sinubukang isara ng cook ang tangke pero hindi niya ito kinaya hanggang nagsimula na ang sunog. Nakatakbo ang cook palabas pero naiwan sa loob ang biktima. Nangako ang may-ari ng eatery na tutulong sa gastos sa pagpapalibing sa biktima. Natupok naman ang mga bahay ng nasa 30 pamilya sa Tondo, Maynila. Pahirapan ang pag-apula sa sunog dahil walang fire hydrant sa lugar. Isang naiwang nakasinding kandila ang hinihinalang sanhi ng sunog. Pero sabi ng ilang residente, mayroong sumabog bago sumiklab ang apoy. Aabot sa 1.5 milyong piso ang halaga ng iniwang pinsala ng sunog. Sa Valenzuela City, natupok isang sawmill kaninang madaling araw. Base sa inisyal na investigasyon, may pumutok na circuit breaker na posibleng sanhi ng sunog. Tumagal ang sunog ng 1 oras. Wala namang nasaktan sa insidente. Natupok ang bahay ng kapitan ng Barangay Cabagyo sa Davao City kaninang madaling araw. Nagsimula ang sunog sa kwarto ng kapitan. Hinihinalang charger ng cellphone na naiwang nakasaksak ang sanhi ng sunog. Hindi bababa sa 1 milyong piso ang halaga ng mga pinsala ng sunog. Marlon Palmahil, Nagbabalita, Pilipinas.